So pwede kayong kumuha sa gado siyang strict sa video. Binigyan pa tayo ng discount nila ate. Is it spicy? Pancake na may ice cream sa loob. Grabe lakas ng hangin. Sana guys na rin. First of all, shout out to all Filipinos out there. Hinahanap na ta 4,000. Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. So today, ang gagawin natin is pupunta tayo sa North Coast ng Taiwan and nagbook tayo ng tour sa Klook, which is ang Yeoyu, Jufen, and Shifen. So guys, kung gusto nyo rin ito i-book sa Klook, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Ang meet up daw is sa Taipei Main Station. So papunta pa lang ako ngayon. And guys, time check, it's 6:50 AM in the morning. Hindi ko pa alam kung ano yung mangyayari. Wala pa akong kahit na anong idea kung ano yung meron doon kasi since first time nga natin dito. Pero base sa research ko, ito daw ay bandang North Coast ng Taiwan. Guys, tara, samahan nyo ako. Explore natin tong activity na to. Punta na tayo sa Taipei Main Station. So again, kapag sa Ximending area kayo, sasakyan nyo is Ximen Station. And as usual, number 6 tayo kasi ito yung pinakamalapit sa atin. And wow, wala pang masyadong tao guys. Look, diba? Ang kalmado ng Ximending kapag umaga. Tara guys, kasi hahanapin pa natin yung gate 3. And hindi ko pa alam yun kung saan banda. So ang sasakyan natin is Banan Line. So blue line tayo guys. And ayun guys, andito na tayo ngayon sa Taipei Main Station. And kailangan na nating puntahan ang East Gate 3. Kaso ang problema guys, walang nakalagay kung Gate 1 or Gate 2 or Gate 3 siya. Ang nakalagay lang is M8, M7, M3. So hindi ko alam kung ang ibig ba sabihin niyan is Gate 3, Gate 7, Gate 8, something like that. So explore muna natin kung saan tayo pupunta kasi hindi ko alam kung anong gate tayo pupunta or kung saan yung gate 3 na yun kasi hindi ko talaga siya makita. But sige, try nating sundan yung M3 kasi baka mamaya is yung M3 is gate 3. So tara guys. And ang meeting time pala namin is 7:45 and ang oras na ngayon is 7:04. So may mga allowance naman tayo sa oras kasi maaga tayong umalis sa Ximending. And hindi pa tayo nag-aalmusal. Siguro hanap na lang tayo ng konbini kung saan tayo pwede mag-almusal. Pero ngayon, ang priority natin is hanapin kung saan yung East Gate 3. And kapag siguro wala na tayong choice, magtatanong-tanong na siguro tayo. But for now, hanapin muna natin kung saan yung East Gate 3. Guys, mukhang nakita ko na kung nasaan yung East Gate 3. Pero hindi ko pa sure kung ito yun. Ayan, sorry. East 3 Zhongzhan North Road. Hindi ko alam guys kung tama to. Pero mukhang East Gate 3 naman siya. Kasi E3. So hopefully tama tayo. Kasi kapag mali, babalik tayo ulit kung saan tayo nanggaling. And actually, ngayon ko lang to napuntahan. Itong area na to. So, yeah. Sana tama yung dinaanan natin. Okay, andito na tayo. So, asan yung okay, so parang ito na nga yun. Ito na yung East Gate 3 kasi natatandaan ko tong Family Mart. So I think ito yun. So now next step natin is hanapin natin yung tour guide natin. Kaso hindi ko pa makita. Kaso guys, ang problema, hindi ko makita kung sino yung tour guide natin dito. Kasi ang dami rin magtutour ng iba't iba. Ayun o. Siguro dahil maaga pa naman, mag-breakfast muna tayo. Kasi hindi pa natin makita kung nasaan yung tour guide natin eh. So mag-almusal muna tayo and mahaba-haba kasi to. And guys, take note pala,
Ang tour pala na to is whole day. So, kailangan nyong mag-breakfast bago kayo umalis para may lakas kayo. And ayun guys, nakabili na tayo dito sa Family Mart. So, ang binili natin is tinapay and then coconut water. Hindi ako nagkape kasi lactose intolerant ako eh. So, may activity pa tayo at mahaba-haba pa yung gagawin natin for today. And ayoko naman sumama yung tiyan ko. So, ito muna yung binili natin para, ano lang, saktong may laman lang yung tiyan. Kasi kakain naman tayo mamaya sa Jufen eh. So, ito na muna. Pantawid gutom ba? Na tayo mag-almusal and now hanapin na natin kung sino yung tour guide natin. Excuse me, for Klook? Yes. How many people? One? And you? Just one? Just one. Yeah. Okay, not me. Check with him or check with him. We're three tour guide today. Okay. Alright. Hi, Niao. Wilson. No. Check with you. Yeah, okay. Hi, for Klook, Yes. Wilson for my, yeah, I think this one. Yeah. Yes. Wilson, W-I-L. Wilson. Oh yeah, yeah, I can see. Yeah, that way. Number 4. Number 4. Did you be returned at the end of the tour? The lanyard. Put on your neck. Okay. All right. Shishe. Hello guys, andito na tayo ngayon sa Shifen. So basically yung itinerary namin is uunahin namin yung Shifen Waterfalls and supposedly dapat yellow yung uunahin namin. Kaso nga lang since marami nagtutour ngayon, mas inuna muna namin yung Shifen Waterfall and then after nun is magpo-proceed na kami sa Jufen and siguro ilalas namin yung yellow. So guys, tara, andito na kami and andito na sa Suspension Bridge. And andito na tayo ngayon sa Suspension Bridge. And sabi ng tour guide namin, napakarami daw na nagtutour ngayon. Parang nasa 15 to 20 na tours. Kaya sobrang daming tao. And ngayon pala guys is Sunday. Kaya siguro ganun na din karami yung mga nagtutour. Kaya ang inuna muna namin ngayon is Shifen. But supposedly dapat ang nauuna dyan is Yelyu. Kaso nagkaroon kami ng minor changes kasi nga sobrang dami ng tao ngayon sa Yelyu. Ayun guys, andito na tayo ngayon sa Shifen Waterfalls or kilala din sa mas tawag na Taiwan's Niagara Falls. So eto ang itsura niya guys. And actually guys, based sa research ko, may mga iba't ibang pwesto pa dito na magandang kuhaan ng waterfalls. Hindi lang dito kasi isa lang tong part na to na kung saan pwede nyong kuhaan yung waterfalls. Bali guys, ito naman yung isa pang spot na kung saan pwede kayo magpicture ng Shifen Waterfalls. So andito siya sa taas banda. Ayan, kung makikita nyo. And then pwede rin kayong bumaba dito lower part na yan and pwede kayo mag-take ng picture. Pero ito guys, ito yung point of view ko dito sa taas para picturean yung Shifen Waterfalls. Ito yung itsura niya guys. Ayan, so pwede kayong kumuha sa gantong angle ng view. So next is pwede kayong bumaba guys dito sa lower part na kung saan pwede din kayong kumuha ng angle ng Shifen Waterfalls. So binibigyan ko kayo ng idea guys para malaman nyo kung ano yung mga spots na kung saan pwede kayo magpicture sa Shifen Waterfalls. Ito na yung pangalawang photo spots or actually pangatlo na to. Ayan. And next is pwede rin kayong kumuha ng angle dito sa side na to. Ito yung pang-apat na spot na kung saan pwede kayong kumuha ng shots sa Shifen Waterfall.
Ayun guys, nandito na tayo ngayon na kung saan magsusulat tayo sa lantern. Ito siya. So, bale dun sa tour natin, prior dun sa tour natin, yung tour guide natin is inasikaso na tayo para bumili in advance ng order ng lantern. So, ito yung in-order ko. Bale, 4 colors yung in-order ko guys. So, yung mga colors is may mga corresponds na meaning yan. So, parang katulad nung sa red, sa health, ganyan. So, ayan, sulatan na muna natin. Basta tayong sulat dito sa lantern. And it's time para magpalipad na. So, ito siya guys. So, saan tayo magpapalipad dito? Okay, sige, hanap tayo kung saan tayo pwede magpalipad. Sure, Bitaw. Oh, bitaw. Yeah, so Okay. you take a picture. Oh, Yeah, okay, okay. Okay, hawak kamay, Bogi. Walk me in the morning sun. Tell me I'm a lucky one. And ayun, ganun lang. Tapos na tayo magpalipad ng lantern and tinulungan tayo ni ate. And alam mo, nagtataka ako na marunong magtagalog yung mga Taiwanese people dito. Hindi ko alam, siguro baka dahil ang daming pumupunta na rin mga Pilipino dito, mga nag-a-avail nitong tour na to, kaya na-adapt na nila yung mga ibang Filipino words. So ngayon, hanapin na natin yung peanut ice cream roll. Gusto ko kasi matikman yun kung ano yung lasa. Nasaan kaya dito guys yung peanut ice cream, no? Hindi ko kasi makita eh. Tawid nga tayo dito. Tingnan natin kung andito yung peanut ice cream. Ay, ito guys. Ito na ata. Ayun no, peanut ice cream roll. One peanut ice cream. Is rancho okay? Number 3. One. One. Yeah, 1. Okay. Cilantro okay? Coriander? Cilantro? Coriander? No. Okay. So guys, kung makikita nyo kung paano gawin yung peanut ice cream roll. So kumbaga yung una, ang ginawa ni kuya is kinayod niya yung peanut, tapos nilagay niya dun sa ano bang tawag dito? Yung parang sa lumpia wrapper. Nilagay niya doon, tapos nilagyan niya ng ice cream. Tapos meron din pala kayong option guys kung gusto niyo lagyan ng cilantro. Pero ako hindi ko pinalagyan kasi ayoko ng lasa ng cilantro. Pero ayun, that's pretty much it. So ngayon, itetest na natin first time ever ang peanut ice cream roll. So let's go. Sarap ng combination ng peanut at saka ice cream tapos ng wrapper. So tamang-tama yung lasa. Ang sarap lang, ang perfect combination niya. So for me guys, itry nyo din tong peanut ice cream roll kasi napakasarap niya. Ayun guys, pabalik na tayo ng bus. And then, ang next na pupuntahan na natin is, I think it's Juven na. So mauhuli yung Yelyu. Malapit na tayo guys sa bus. Pabalik na tayo. Para hindi tayo mapagalitan ng tour guide natin. Mahirap na. Baka mamaya pakantayin tayo. So yung ano pala guys, yung Shifen waterfall, and then dito sa lantern, parang mga around 5 minutes lang na biyahe. So halos magkatabi lang sila. So kapag nagpunta kayo dito, ganun din yung magiging setup nyo. Pero hindi ko lang sure guys kung mauuna yung Shifen sa inyo. Kasi sa case namin ganun eh. So baka mamaya mauna yung Yelyu. So depende. Siguro depende sa volume ng tao na nagtutour ngayon. Dito na tayo ngayon sa Juven Old Street. So bale, guys, I'm not sure kung parehas din sa inyo sa mga nakapag-Juven na. So ang nangyari is binaba kami ng bus, yung bus namin sa tour doon sa may baba. And then after nun is tin-transfer kami ulit sa panibagong shuttle bus. So I'm not sure kung ganun yun or hindi ko alam kung
hindi kayang umakyat yung bus or something like that, pero ganun yung naging way. Yung shuttle bus pala guys papunta dito sa taas ng Juven Old Street, mga inabot din ng 5 to 10 minutes. So yun yung process guys, and nandito na tayo, and sobrang daming tao dito ngayon, grabe. And ayan guys, ito yung papasok ng Juven Old Street. And balita ko guys, maraming mga free taste dito. So, titikman natin isa-isa kung ano yung mga pwede nating matikman na pagkain dito. Ayan, nagsisimula na. So, tara, let's go guys. Mag-food trip tayo dito sa Juven Old Street. And ayan guys, unang free taste natin, ito. Tara. 一杯是能炒。Oh, okay. Yeah. Shishi. So guys, tikman na natin. Para siyang peanut rice. Ganun yung lasa niya. Okay. Yeah, masarap. So guys, tikman din natin tong floss na fish. Sarap. Yeah, salmon sauce. You're welcome to try it, sir. Salmon floss. Okay. Yeah, we cook Is it here. Is it spicy? Oh, not spicy. No, okay. It's not spicy. Even 6-month baby in Taiwan, we eat fish balls. Okay. How much is this one? You should try it. Oh yeah. It's sold by can. 1 can is 250. Buy 4 can, get 1 can free. You should try it. First Alright. we have salmon, second we have salmon seaweed. Oh, okay. So Cook that it here, so very fresh. Because still 1 month from today. Alright. 1 month from now. Pretty much salable. You should try it. Yeah, sure. So tara guys, tikman na natin. Guys, masarap siya. Para siyang pork or chicken floss, pero ano siya, salmon. So, yeah, masarap. Hindi siya maalat. Tamang-tama yung lasa. All good. Nagustuhan ko yung lasa niya. So, I think baka bumili tayo mamaya. Tingnan natin kung pagkabalik natin mamaya. So, yeah, I like the taste. Hindi siya maalat. So, tara. Tumikim pa tayo ng ibang free taste. Oh, yeah. Okay, shishi. So, guys, strawberry. Dried strawberry. And, tara guys, tikman na natin. Okay. Hindi siya maasim guys. Yung strawberry na free taste natin, hindi siya maasim. Matamis. Yeah. Masarap din. Alam niyo ba guys, pansin ko dito sa Juven Old Street, karamihan dito ng mga nagbebenta, marunong magtagalog. Tinatagalog nila. Ang galing lang. Oh, actually, pwede nating i-try to guys. Sweet taro balls. Parang gusto ko siyang i-try. Ayan o. Tara guys. Ito una natin titikman, yung sweet taro balls. Tara, bumili tayo. So, bali guys, may dalawang flavor siya. Isang ice at saka isang hot. So, ang pinili natin is ice na sweet taro balls since mainit ngayon. And then, kung makikita nyo dun sa process ng paggawa niya is minamasa nila ng mabuti. And then, after nun is tsaka nila chinachop. Pinachop nila sa small portion. And then, ayun. Ito yung nagiging kalabasan. Potato ball. I'm sorry, sweet taro ball. Either hot or ice. So, tara guys, tikman na natin ngayon. Okay.
So guys, kung makikita nyo may iba't ibang kulay. Merong kulay violet, merong kulay puti, merong kulay green, merong kulay yellow, tapos meron din siyang beans. So yung mga kulay na yun, pare-parehas lang yung lasa nun guys. Tapos ang nakapagpadagdag lasa pala dito is yung beans niya, which is I think a good combination sa dun sa sweet taro balls. And hindi siya matamis. Kung hindi kayo mahilig sa matamis katulad ko, and this food is for you guys. And you also should try this kapag pumunta kayo ng Jufen Old Street. Try naman natin ngayon yung original sausage nila dito sa Jufen. Kung anong lasa. Kasi tinikman na natin yung sausage dun sa Wulay. And this time, itatry naman natin yung sausage sa Jufen. Actually, same lang yung sausage na natikman ko sa Wulay. Para din siyang lasang chorizo. Yeah, same lang. Akala ko may difference yung sausage nila dito, pero parehas lang sila guys. One Swiss chocolate. Ito yung pinili nating flavor guys. Sheshe. This is our last food trip dito sa Jufen. Ang pancake na may ice cream sa loob. So bibilisan ko na kasi 1:55 kailangan na namin bumalik. Mahirap na, baka mamaya pagalitan tayo ng tour guide. But anyway, parang straight to the point naman siya. Hot cake or pancake, tapos merong ice cream sa may gitna. So let's see, try na natin guys. Okay, parang ano lang, as-is lang din yung lasa. Wala namang pinagbago bukod sa pancake na may ice cream. Pero yung combination niya, siguro masasabi ko masarap siya kasi ang ganda ng ang combination ng ice cream tsaka ng pancake guys. Parang kung naaalala nyo, or hindi ko alam kung sino na nakapag-try, na-try nyo na ba na lagyan ng ice cream sa loob ng tinapay or yung sa buns, yung sa burger na tinapay. So parang ganun din lang yun. Ganun lang din yung lasa niya. So ang ano pala neto, ang presyo pala neto guys is 45 NTD. So ayun pala guys, habang naglalakad tayo papunta sa bus natin. So bibigyan ko lang pala kayo ng konting story time. So alam nyo ba kung saan nanggaling yung word na Jufen or Jufen? So basically ang ibig sabihin guys ng Jufen is Siyam or 9 kasi dati daw meron daw family na nanggaling sa Hokkien, and then yung Hokkien guys is a part somewhere sa China na nag-migrate sa Taiwan. So before etong Jufen, 9 families lang sila na nandito. Nag-migrate daw sila dito dahil sa minimina nilang gold. So kaya doon nag-start or doon nagsimula yung word na Jufen, kasi dahil doon sa Siyam na families. Like for example, pag pumupunta sila sa city or sa bayan ganyan, sinasabi nila na Jufen. So ibig sabihin is for 9 families. So kapag kunyari bibili sila ng bigas, Jufen rice, ganon, or kunyari asukal, Jufen sugar. So yun yung ibig sabihin guys ng Jufen. So ano lang, nagkaroon lang ako ng konting research about dito sa lugar na to, kung bakit siya tinawag na Jufen. So ayun, dun siya nanggaling guys sa 9. Jufen is Siyam or Siyam or Jufen, ganon. So nandito na ulit kami sa may bus. Ang next stop namin is ang Yelyu Geopark. Update ko na lang ulit kayo guys kapag nandun na kami. This is our last stop here sa ating tour, ang Yelyu Geopark. So kakapasok lang natin sa entrance, and yung tour guide na namin yung nagasikaso non ticket namin. So binayaran na lang namin siya ng
120 NTD. So yung tour pala na binook sa Klook, hindi pala siya included dun sa Yelyu entrance ticket. So kailangan nyo pa magbayad ng 120 dun sa tour guide nyo. So ito yung unang-una nyong madadaanan guys, etong part na to, bago yung mga rock formations sa Geopark. Nandito na tayo sa Geopark. So medyo mahangin lang guys, hopefully marinig nyo ako. Pero ayan, ito ang itsura nya. Ayan. So itatry natin yan hanggang dun sa dulo. Maya guys, bibigyan ko kayo ng mga konting information about dito sa Yelyu Geopark, ganyan, at kung bakit unti-unti na nasisira yung Queen's Head, ganyan, yung neck ng Queen's Head. May nakita ko dito guys na paakyat. Try kaya natin panikin para dire-diretso na lang tayo dito. So tara guys, tingnan natin yung view dito sa taas. Oh my god, ang ganda! Ayan, so dito tayo unang mag-i-start sa left side guys, bago tayo pumunta dun sa dulo. Dito muna tayo. Guys, andito na tayo sa mga rock formations. Ayan yung itsura niya. Ito, ano kaya to? Tingnan niya natin. And guys, kung makikita nyo yung mga naka-green, ang daming security kasi may mga limitations lang kung saan kayo pupunta, kung hanggang saan lang, ganon. So, yan, para masigurado yung safety ng mga tao. Andito na tayo ngayon sa Yelyu Geopark. Grabe, lakas ng hangin. Sana guys, naririnig nyo pa ako. Ayan o. Grabe, tirik na tirik ang araw. Sobrang init. And eto pala guys, ipapakita ko sa inyo. Ito yung mga dapat nyong tandaan pag pupunta kayo dito. So meron ditong red light. Hindi kayo pwedeng lumagpas dyan. And as you can see, dangerous, do not cross. So for your own safety. And then may mga security nagbabantay. So guys, ayun, remind ko na lang kayo. And then tara, puntahan na natin isa-isa yung mga sikat na rock formations dito. So nagtanong na tayo guys kay kuya. So puntahan na natin yung Candle Rock. Ayan, medyo matarik lang guys yung mga dadaanan ha. So ingat kayo. Pero kahit pa paano is malamig dito dahil mahangin. Pero eto siya guys. Ito yung itsura ng Candle Rock Formation. Ayan. Siguro ito lang muna yung pupuntahan natin. And then pati yung Queen's Head siguro tatry natin. Hopefully kasi medyo maraming tao eh. Pero ayun, nahanap muna tayo ng spot na kung saan bibigyan ko kayo ng mga ilang information dito about sa Yelyu Geopark. Start na tayo and bibigyan ko kayo ng mga ilang informations and then ilang kaalaman about dito sa Yelyu Geopark. So first of all, itong mga rock formations na to is over 4,000 years ago na. So ganun na siya katagal guys. Kaya nabuo tong mga rock formations na to sa mga earthquake, ganyan. So yung mga erosion, so kaya nabuo itong mga rock formations na to. Yung mga sikat na rock formations dito sa Yelyu Geopark is unang-una sa lahat yung Queen's Head, tsaka yung Fairy Shoe, and then pangalawa naman is yung Candle Rock Formation, which is yun yung tinignan natin dito banda sa pinakadulo na. Sabi ng tour guide namin kanina, yung Queen's Head daw, ayon daw sa mga scientists, is yung neck ng Queen's Head is maaaring mag-collapse after 15 years. So yes, tama kayo nang narinig. So as much as possible, pumunta na kayo ng Taiwan at sana makita nyo yung Queen's Head bago pa siya mag-collapse. So tatanungin nyo, bakit
magko-collapse? Bato. So, that's a good question. So, basically guys, ang mga bato talaga is prone talaga siya sa pag-collapse, especially kapag ang mga bato is malapit sa dagat. So, ang pinaka reason kung bakit nagko-collapse sa mga bato or nasisira dahil sa erosion. So, 'di ba, ang tubig dagat is maalat. So pag tumatama siya sa bato, yun yung nagkukos para mag-break yung mga bato, yung mga rock. Harap nito is Pacific Ocean na. So konting kilometers na lang or siguro ilang miles na lang is mararating na ang Okinawa, Japan. Yun guys, papunta na tayo sa Queen's Head. Kaso sa nakikita ko, nandito pa lang ako, sobrang haba na ng pila sa Queen's Head. So siguro ang gagawin natin pipicturean na lang natin siya, and then siguro that's it. Kasi as in talagang sobrang haba ng pila baka abutin tayo ng siyam-siyam kapag pinilit pa natin pumila sa Queen's Head. Ayan, eto guys, kung makikita nyo, sobrang haba ng pila dito sa Queen's Head. So ipapakita ko sa inyo ha. Ayan yung Queen's Head guys. Tapos yung pila niya, o diba? Sobrang haba ng pila. So ayun guys, andito na tayo sa pinakadulo ng Yeoyu. Kung makikita nyo, ayan, dagat na yan, Pacific Ocean yan guys. Ayan, at wala na rin masyadong tao dito Tingnan mo, ako na lang yung tao. Yung mga tao nandoon sa Queen's Head. Gusto ko lang din i-take tong opportunity na to na maraming salamat sa mga sumusuporta. Alam ko bago pa lang ako sa YouTube, and alam ko na yung mga taong nagtitiwala sa akin ngayon pa lang, maraming salamat sa inyo guys, at sa mga patuloy na sumusuporta. So ayun guys, hinahanap na tayo ng tour guide natin. So magmamadali na ako kasi ako na lang atang hinihintay. So, i-update ko na lang kayo ulit guys. Oh my god. Yeah, please Hello. First of all, shout out to all Filipinos out here. Philippines. You know, Philippines are a lot of good singers, right? I know. So, but unfortunately, it's not for me. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please, come on guys, stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, that's it guys. Thank you so much. I'm so worried you cannot breathe. You cannot catch your breath and sing such a... Oh bella ciao, everybody come on! Oh bella Trigiano, portami via, che mi sento di morire. Portami via, che mi sento di morire. Thank you. Bye-bye. Hello guys, nakababa na kami sa tour namin sa Yeoyu, Shippen and Jufen. And ayun yung nakita nyo guys, is ayun yung tour guide namin na medyo strict sa time na pina-follow. And siya din yung dahilan kung bakit ako kumanta kanina. So dito na tayo sasakay guys sa Taipei Main Station. And ayun, sobrang nag-enjoy ako sa tour na to. Hindi ko ine-expect yung mga nangyari dahil nagkaroon ng punishment sa mga malilate, ganyan. And sana guys, wag nyo ako i-judge sa pagkanta ko dahil sa pilitan yun. Buti sana kung sayaw, charot. But anyway, so i-update ko na lang ulit kayo guys. Pupunta muna ako sa Ximending.
And doon na ako, let's see kung ano pa yung mga pwede nating gawin dun sa Ximending area. And ayun guys, nandito na ako ulit sa hotel. And please support my YouTube channel. And I really appreciate guys. And thank you so much. So, bukas na lang ulit at may pupuntahan tayo na isa pang lugar dito sa Taiwan at abangan nyo yun. And I guess that's it. So, yun lang. Bye!